Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2441 hanggang Kabanata 2450. Kabanata 2441. Masyadong mabilis ang pag-atake ni Warner para makaiwas si Hansen. Dahil sa kanyang mabilis na reflexes, nailayo niya ang kanyang ulo ng sapat upang hindi siya tamaan ng direkta, ngunit ang mga dulo ng mga daliri nito ay kumuha pa rin sa kanyang mukha. Tatlong malalim na hiwa ang nagawa sa mukha ni Hansen. Napakaklalim ng mga hiwa na nakita na ang kanyang bungo. Nagulat si Hansen. Nasa Super God Spirit Body Mode pa rin siya, ngunit nasaktan pa rin siya ng mga daliri ni Warner. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong uri ng bagay. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang karamihan sa pag-atake nito. Kung hindi, ang buong ulo niya ay sisubog na parang hiniwang pakwan. Kusa nang nagsimulang bumalik si Hansen sa mga santuwaryo. Ang kanyang Super God Spirit Body ay hindi kayang harangan ang kapangyarihan ni Warner kung pipiliin nitong atakihin siya ulit, kaya hindi siya makatataka sa tradisyonal na paraan kung gusto siyang labanan nito. Ngunit hindi na siya inatake ulit ni Warner. Nanatili siya kung nasaan siya, hindi gumagalaw. Tiningnan niya ang dugo sa kanyang mga daliri, na dugo ni Hansen. May kaunting buhay na bumalik sa kanyang mga mata, at ang kanyang gintong kapangyarihan ay nagsimulang mawala. May epekto ba tayo sa isa't isa? Masayang naisip ni Hansen. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang braso ni Warner. Sinuri niya ito. Habang papalapit ang katawan ni Warner kay Hansen, mas mabilis na nawala ang kanyang kulay ginto. Nang makita niyang hindi lumalaban si Warner, hinayla siya ni Hansen sa kanyang mga bisig. Nang magkadikit ang kanilang mga katawan, tuluyan nang nawala ang gintong kapangyarihan ni Warner. Ang kanyang mga mata ay mukhang ganap na may kamalayan sa unang pagkakataon. Mabuting kapatid, napakasarap na nandito ka, bulong ni Warner sa dibdib ni Hansen. Nakasandal siya kay Hansen, at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos siyang magsalita, lumambot ang katawan ni Warner. Ang kanyang kamalayan ay nawala na parang dati. Kumunat ang noo ni Hansen at tiningnan ang babae sa kanyang mga bisig. Mas mahina ang kanyang life force kaysa noong nakaraang pagkakataon nang siya ay nasa koma. Ngayon, ang kanyang life force ay parang isang namamatay na matandang babae. Wala na siyang sigla ng isang dalagita. Ibig bang sabihin nito na ang paggamit ng gintong kapangyarihan ay nagkakahalaga sa kanya ng lakas ng kanyang life force? Malalim na tiningnan ni Hansen ang babae habang iba't ibang emosyon ang lumitaw sa kanyang ekspresyon. Ang babaeng ito ang tanging taong nakasalamuhan ni Hansen na maaaring magbanta sa kanyang Super God Spirit Body Mode. Maaaring isang magandang ideya na alisin siya, ngunit napakaraming hindi alam tungkol sa babae. Maraming katanungan ang itinaas ng kanyang pag-iral, at tila mayroong isang uri ng koneksyon kay Hansen. Kailangan niya talagang malaman kung ano ang nangyayari dito. Hanggat nasa tabi ko siya, hindi niya magagamit ang nakakatakot na kapangyarihang iyon. Kaya, sa palagay ko ay hindi na ako masyadong matatakot. Kailangan kong malaman kung ano siya bago ako gumawa ng anumang drastic. Bumantong hininga si Hansen, ibinaba ang babae, at pagkatapos ay tumingin sa kabuuan ng bulwagan. Ang bulwagan ay tahanan lamang ng rebulto, at tiningnan ni Hansen sa paligid ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakitang kapaki-pakinabang doon. At ang mga materyales na bumubuo sa bulwagan ay masyadong matigas para masira, kaya hindi na maghanap pa si Hansen. Nakakita si Hansen ng isang piraso ng pulang kristal na kasing laki ng kanyang kamay. Nasa loob ito ng mga labi ng pulang mata. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa, pagkatapos ay bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ngayon na nawasak na ang rebulto, nagtataka ako kung ang kondisyon ng pulang mata ay may bisa pa rin. Bumalik si Hansen sa kanyang pinanggalingan upang tingnan. Ngunit nang makarating siya sa lugar na iniwanan niya si Miss Mirror, hindi niya ito nakita doon. Bumalik na ba siya sa kampo? Hindi naman iyon ang kanyang estilo. Kumunat ang noo ni Hansen, pagkatapos ay nagsimulang maglakad ng medyo mabilis. Kahit na nawala na ang kapangyarihan ng pulang mata na nakakahawa kay Miss Mirror, hindi siya basta-basta uuwi. Mananatili sana siya kung nasaan siya at maghihintay kay Hansen na bumalik upang masusing tanungin siya tungkol sa nangyari.
Bukod pa rito, ang mga piraso ng nabasag na itlog ng puno ay nakakalat pa rin. Kung nagpas siyang umalis si Miss Mirror, kukunin niya sana ang mga piraso ng itlog ng puno. Iyon ay isang mahalagang kayamanan. Mabuti na lang at wala na siya. Ibig sabihin, akin na ang lahat ng mga piraso ng itlog ng punong ito. Kumuha si Hansen ng isang piraso at sinimulang itago ito. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya kung gaano kasarap ang amoy ng piraso ng itlog. Ngunit tila walang life force sa loob ng mga piraso ng itlog. At higit pa rito, walang anyo ng kapangyarihan. Tiyak na hindi ito ang inaasahan ni Hansen. Kaya naman iniwan ito ni Miss Mirror. Wala na silang silbi. Sinipsip ba ni Warner ang mga kapangyarihan ng itlog ng puno habang nasa loob siya nito? Hula ni Hansen. Wala siyang maisip na ibang paliwanag. Nagpatuloy si Hansen sa paglalakad pabalik sa kanyang pinanggalingan. Wala siyang nakitang ibang problema. Si Warner ay nasa coma pa rin, at ang kanyang katawan ay napakalambot na parang ang huling tali ng kanyang buhay ay masisira anumang segundo. Hindi alam ni Hansen kung bakit ang babae ay naging ganoon na kalagayan. Kung magpapatuloy ito, hindi siya magtatagal. Ngunit kakaiba, hindi nakakita si Hansen ng anumang katibayan ng pader ng mga larawan sa kanyang pagbabalik. Ang pader ay tila nawala na lamang sa manipis na hangin, walang bakas. Nagpatuloy si Hansen sa paglalakad pabalik sa kampo, at nang lumitaw ang unang rebulto, natigilan siya. Si Miss Mirror ay nakahiga sa harapan ng rebulto, at isang babae ang nakaluhod sa tabi niya. Ang babae ay nananalangin sa rebulto ng 1,000 kamay at 1,000 mata. Isa ito sa 4 na hari. Si Red Cloud iyon. Ang eksena sa kanyang harapan ay kapareho ng ika-6 na larawang inilalarawan sa mural ng screen. Nagdulot ito ng panginginig kay Hansen. Ano ang nangyayari? Nalilito si Hansen. Tiningnan niya si Red Cloud at si Miss Mirror, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Ang presensya ni Miss Mirror ay naroon pa rin. Hindi siya patay, ngunit tila malubha ang kanyang sugat habang nakahiga siya sa lupa. Malinaw na hindi siya maayos. Si Red Cloud ay lumuhad sa harapan ng rebulto na parang isang tame time na mananampalataya. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakatiklop ang kanyang mga kamay habang nananalangin. Imposible. Hindi nakita ni Red Cloud ang rebulto. At hindi ba sinabi sa kanya ni Miss Mirror na bantayan ang base? Bakit siya nandito? Naging nakakahawa ba ang kapangyarihan ng pulang mata? Ibig sabihin ay nasa panganib sina Bauer at Ningyu. Lumaki ang pagkabalisa sa tiyan ni Hansen at nagsimulang mag-jogging siya pasulong. Bago makarating si Hansen sa rebulto, iminulat ni Red Cloud ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kulay dugo at may 2 pupil ang bawat isa. Iyon ang itsura ng mga tao kapag tinamaan sila ng kapangyarihan ng Blood Eye Evil God. Nang makita si Hansen, mukhang papatay si Red Cloud. Kinuha niya ang sirang espada, ngunit sa halip na saksakin si Hansen, lumingon siya at sinaksak ang sirang talam sa dibdib ni Miss Mirror. Tumalon ang puso ni Hansen, at ginamit niya ang kanyang Jadescan area upang i-freeze si Red Cloud. Si Red Cloud ay king class lamang, kaya hindi niya kaya talunin si Hansen. Ang mga kapangyarihan ng pulang mata ay masyadong malakas sa kanya para malaman niya ang kanyang ginagawa. Hindi niya kayang harangan ang kapangyarihan ni Hansen, kaya na-freeze siya. Lumapit si Hansen kay Miss Mirror. Lumuhad siya, tiningnan ito, at ngumiti. Miss Mirror, bakit ka nakahiga sa ganitong oras? Gamitin mo ang iyong espada para masira ang rebulto, tahimik na sabi ni Miss Mirror sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay kulay pula pa rin. Nadama ni Hansen na ang rebulto ay may kapangyarihan pa rin ng pulang mata, ngunit hindi ito kasing lakas ng rebulto na winasak ni Warner kanina. Hindi nito gustong tumakbo ng malalim sa lungsod. Gusto lang nitong pumunta sa mismong rebulto. Malinaw, kahit na napatay na ang Blood Eye Evil God, ang rebulto ay mayroon pa ring kapangyarihan ng Blood Eye Evil God. Kabanata 2442. Hinailan ni Hansen ang sirang espada mula sa kamay ni Red Cloud at inihampas ito sa mukha ng rebulto. Isang malalim na guhit ang nabuo sa mukha ng rebulto, at nagsimulang tumulo ang dugo mula rito. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi naman kasing tigas ng inaakala ni Hansen ang rebulto. Pagkatapos ng ilang paghampas pa, nahulog ang ulo ng estatwa. Umagos ang dugo mula sa naputol na leeg ng rebulto, ngunit isang rebulto lamang ito. Mula saan nanggaling ang dugo, hindi alam ni Hansen. Kakaiba, nang putulin ni Hansen ang ulo ng rebulto, hindi ito kumilos na parang Blood Eye Evil God nang maputol ang ulo nito. Sa halip na lumakas o lumaban, ito ay namatay na lamang. Sinuri ulit ni Hansen ang rebulto upang kumpirmahin ang kanyang nakita. Ang rebulto ay namamatay.
Ito ay natuyo na parang isang tuyong halaman. Mukhang kakaiba ito, parang isang bulaklak ng bergamot. Ang tangkay at mga bulaklak nito ay maitim na pula. Ang naputol na ulo ng bato ay ang pinakamalaking bulaklak ng halaman. Isang halaman ito. Pagtataka ni Hansen. Wala siyang narinig na anunsyo ng pagkamatay na nagduda sa kanya kung ang halaman ay isang nilalang na. Matapos mamatay ang bulaklak, ang pulang mga mata ni Miss Mirror ay nagsimulang mawala. Mukhang nawala na ang mga kapangyarihan ng pulang mata. Gayunpaman, masyadong nasugatan si Miss Mirror para magdiwang. Nanatili siyang nakahiga sa lupa, hindi makatayo. Inilagay ni Hansen ang isang braso sa kanyang likod at tinulungan siyang umupo. Ano ang nangyari? Bakit nandito si Red Cloud? Bakit ka nasugatan? Binuksan ni Miss Mirror ang kanyang bibig ngunit nahirapang magsalita. May nangyari sa base camp. Kailangan nating bumalik ngayon. Nang marinig iyon ni Hansen, pumuti ang kanyang mukha. Walang karagdagang tanong, binuhat niya na lamang si Miss Mirror. Hawak ang isa sa kanyang braso at si Lady Warner sa isa pa, nagmadali siyang bumalik sa mga batuhan. Nang makarating sila sa natitira sa base, nanlumo ang kanilang mga puso. Ang nakita ni Hansen ay nagpasuka sa kanya. Ang base ay naging isang guho at pininturahan ng pula ng dugo at karahasan ng mga naninirahan dito. Walang natira na buhay. Mukhang kakilakilabot si Miss Mirror. Isang ikatlo ng mga miyembro ng Spring Rain ang dinala roon at ngayon ay wala na silang lahat. Bukod pa rito, isa sa 4 na hari ang patay at si Red Cloud ay naging isang sundalong king class na lamang. Maraming nawala kay Miss Mirror. Ang mukha ni Hansen ay mukhang napakasama rin. Natatakot siyang baka napatay sina Ningyo at Bauer sa karahasan. Tatay. Lumingon si Hansen para simulang hanapin sa mga labi ng guho, ngunit bigla, lumabas si Bauer sa tuktok ng isang tambak. Parang isang tuktok ng bundok. Tumalon siya sa dibdib ni Hansen at mahigpit na niyakap ang kanyang maliit na mga braso sa kanyang leeg. Bauer! Ayos lang si Bauer, at habang nakakapit siya sa kanyang leeg, sina Ningyo at Falling Leaf ay umahan din sa mga labi. Sobrang tuwa ni Hansen kaya ibinaba niya si Miss Mirror para yakapin si Bauer. Parg! Masyadong nasugatan si Miss Mirror para makasalo sa sarili, at malakas siyang bumagsak sa lupa. Umubo siya ng dugo at mukhang nagalit dahil bigla siyang ibinaba. Miss Mirror. Tumakbo si Falling Leaf para buhatin si Miss Mirror. Binigyan niya ang kanyang superior ng ilan sa kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Huwag na, masyadong nasugatan ako para doon. Hindi ako gagaling ng mabilis kahit ano paman, kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano ang nangyari, biglang sabi ni Miss Mirror, pinupunasan ng ilan sa dugo mula sa kanyang bibig. Sinabi ni Falling Leaf sa kanya ang lahat ng nangyari, ngunit sa ilang kadahilanan, inalis niya ang bahagi kasama ang lalaking may puting buhok at ang usapan na ibinahagi niya kay Bauer. Inalis din niya ang bahagi tungkol sa maliit na ibon na naging apoy na phoenix. Sinabi lamang niya na, matapos lumitaw ang lalaking may puting buhok, ang mga tao sa base ay nabaliw. Lahat sila ay nagsimulang magpatayan hanggang sa wala na sa kanila ang natira. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang ilan sa kanila ay hindi naapektuhan. Nakaligtas sila sa gitna ng kaguluhan. Ang lalaking may puting buhok na iyon, saan siya nanggaling? Tanong ni Miss Mirror na may kunot noo. Hindi ko alam. Nang una naming makita siya, naglalakad na siya sa base at lahat ay nababaliw na, sabi ni Falling Leaf na umiiling. Biglang may naisip si Miss Mirror, at ibinalik niya ang kanyang tingin kay Falling Leaf. Ang batong iyon. Pumunta ka at tingnan kung naroon pa ang bato. Tiningnan na namin, sagot ni Falling Leaf. Wala na ang bato. Bumantong hininga si Miss Mirror at sinabi, hanapin mo si Red Cloud at dalhin mo siya pabalik dito. Maghihintay tayo sa pagdating ng mga reinforcement. Iniabot ni Hansen ang sirang espada kay Falling Leaf. Pumunta siya sa mga batuhan at dinala ang nagyayelong Red Cloud pabalik. Kahit na nawala na ang kapangyarihan ng pulang mata sa iba, si Red Cloud ay nababaliw pa rin, at ang kanyang mga mata ay maulap pa rin sa kulay na iyon ng pula. Matapos siyang pakawalin, sinubukan niyang atakihin ulit ang lahat sa paligid. Kailangan ulit siyang i-freeze ni Hansen. Kapag dumating ang mga reinforcement, hahayaan niya silang harapin iyon. Tungkol kay Miss Mirror, alam ni Hansen kung bakit siya nasugatan ng husto. Masyadong matagal si Hansen, at si Miss Mirror ay umabot na sa limitasyon ng kanyang kakayahang tiisin ang kapangyarihan ng pulang mata. Pagkatapos ay biglang nawala ang mga damdamin ng pagka-addict. Akala ni Miss Mirror ay naayos na ni Hansen ang problema sa pulang mata, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit habang nagsisimula siyang mag-relax, ang pagka-addict na iyon ay muling dumalaw sa kanya, at sa pagkakataong ito ay ilang daang beses na mas malakas.
Ang atraksyon ay muling hinayla si Miss Mirror patungo sa orihinal na rebulto, at hindi na ito kayang pigilan ni Miss Mirror. Ang isip ni Miss Mirror ay malinaw pa rin, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi na sapat na malakas para kontrolin ang pagnanasa. Nang makalapit siya sa rebulto, napansin niyang naroon din si Red Cloud. Natuwa si Miss Mirror sandali dahil akala niya magagamit ni Red Cloud ang sirang espada para masira ang rebulto. Ngunit si Red Cloud ay baliw at inatake niya si Miss Mirror nang makita siya nito. Hindi kayang kontrolin ni Miss Mirror ang kanyang sariling katawan para labanan si Red Cloud, kaya tinalo siya ni Red Cloud hanggang sa mapanganib na ang kanyang buhay. Naiwan si Miss Mirror na nakahiga sa lupa, nahihirapang manatiling gising. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay nagpalamig ng dugo kay Miss Mirror. Yumuko si Red Cloud sa harapan ng rebulto at nagsimulang manalangin. Mula sa naunawaan ni Miss Mirror, gusto ni Red Cloud na gamitin siya bilang isang uri ng alay. Dumating si Hansen sa tamang oras, salamat sa Diyos. Kung hindi, napatay na sana si Miss Mirror. Naisip din ni Hansen na ito ay kainahinala. Hindi niya lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari. Pinanatili ni Hansen na malapit si Warner. Kung may distansya man siya kay Hansen, ang kanyang mga mata at buhok ay magsisimulang maging ginto. Habang lumalayo siya sa kanya, mas mabilis itong magiging ginto. Sinubukan ito ni Hansen ng kaunti. Si Warner ay hindi maaaring 10 metro ang layo sa kanya. Kung hindi, kahit na nasa kanyang estado na parang koma, ang kanyang buhok ay magiging ginto. At kapag si Warner ay nasa loob ng 10 metro kay Hansen, ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang Super God Spirit Power ay lubos na nabawasan. Ang kapangyarihan ay magsisimulang mawala sa sandaling tawagin niya ito. Habang papalapit siya kay Warner, mas mabilis itong nawawala. Malinaw, ang dalawa sa kanila ay may dramatikong epekto sa isa't isa. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang epekto ay limitado lamang sa Super God Spirit Body ni Hansen, ang kanyang iba pang mga kapangyarihan ay nanatiling buo. Hiniling ni Hansen kay Miss Mirror na huwag sabihin ang anumang bagay tungkol kay Warner. Hindi inakala ni Hansen na papayag si Miss Mirror sa kanyang kahilingan, kaya nagulat siya nang pumayag ito. Gayunpaman, mayroon siyang sariling kondisyon tungkol sa sikreto. Ano, gusto mong maging alay ako? Tiningnan ni Hansen si Miss Mirror na nanlalaki ang mga mata. Kabanata 2443. Tungkol sa mga Extreme King, dinala kita rito para hukayin ang mga labi ng isang digmaan ng mga Diyos. Sa paggawa nito, gusto kong mawala ka sa paningin ng mga anak ng hari, kalmadong sabi ni Miss Mirror. Nakahiga siya sa kama kung saan nila siya inilagay. Ito ang tanging dahilan kung bakit tumagal ang pagkukunwari mong si Prince 16. Ngunit ngayon, ang sakunang ito sa mga rebulto ay pumatay sa lahat ng aking mga tao at iniwan kang buhay. Sa tingin ko ay hindi ko nabibigyan ka ng maraming oras. Ibubuhos ng aking kapatid ang lahat ng kanyang mga resources sa pagsisiyasat sa iyo, at wala kang mapupuntahan. Ang tanging magagawa natin para manatili kang buhay ay ang magsagawa ng sakripisyo. Pumasok sa banal na templo upang maging isang deboto. Kapag nakuha mo na ang pagpapala ng Extreme King, ang iyong kaligtasan ay masisiguro. Pupunta ako sa banal na templo. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Kumunat ang noo ni Hansen. Ang banal na templo ay kung saan nagsasagawa ang mga Extreme King ng mga sakripisyo sa kanilang Diyos. Ang bawat henerasyon ay dapat magkaroon ng isang isinakripisyong hari. Inaalay nila ang kanilang sarili sa Diyos at nagiging isang deboto. Naglilingkod sila sa Diyos sa loob ng banal na templo magpakailanman. Pagkatapos ng pag-post, sinabi ni Miss Mirror, ang taong may dugo lamang ng Extreme King ang makakakuha ng pagpapala ng Diyos. Sa makatuwid, ang isang crystallizer ay hindi dapat kayang maging isang deboto. Ngunit kung kaya mo, iyon ay magpapatunay na ikaw nga si Prince 16. Sa puntong iyon, walang makakaalis sa iyong kasinungalingan. Kahit na may naghihinala, kahit si Haring Bai ay hindi basta-basta makakapasok at gagawin ang anumang gusto niya. Walang makakapag-imbestiga sa iyo. Kaya parang habang buhay akong makukulong. Kumunat ang noo ni Hansen. Alin ang mas gusto mo, pagkabilanggo o kamatayan? Kahit na umalis ka ngayon, saan ka pupunta? Talaga bang iniisip mong kayang protektahan ka ni Naisha o Kung Fei? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Malaki ang sansinukob na ito, ngunit kung makumpirma na pinatay mo si Prince 16, walang mapupuntahan ka para makatakas sa galit na ibabagsak sa iyo. Upang mabuhay, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa mga hukbo ng mga Diyos na kabilang sa Extreme King. At isa ako sa kanila, walang emosyong sabi ni Miss Mirror. Kahit na gusto kong pumunta sa banal na templo ng Extreme King, wala akong dugo ng Extreme King. Paano ko makukuha ang pag-aproba ng Diyos na ito?
Sabi ni Hansen. Dapat ay posible ito sa tulong ng aking Mirror Spirit Eye Ring. Bukod pa rito, mayroon ka namang original Water King body na nakuha mo kai Bai Yi. Ang pagkuha ng pag-aproba ng Diyos ay hindi dapat masyadong mahirap. Nagpost si Miss Mirror at sinabi, bukod pa rito, ang pagpunta sa banal na templo ay hindi lubos na katulad ng pagkabilanggo. Habang hindi ka maaaring makalabas sa templo, maaari ka pa ring bumisita sa pangunahing lugar. Gamit ang mga resources na makukuha mo sa pangunahing lugar, tiyak na magiging kalahating Diyos ka. Pagkatapos ay nag-alinlangan si Miss Mirror. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasalita, gayon din, may mga pakinabang sa pagiging isang deboto. Bagamat hindi ka na makakaalis sa banal na templo, magkakaroon ka ng pagkakataong maligo sa liwanag ng Diyos ng templo. Ang iyong mga genes ay lalakas, at mas madali kang magiging Diyos. Ito lang ba ang aking tanging pagkakataon na mabuhay? Tahimik na tanong ni Hansen. Maliban na lang kung gusto mong magkaroon ng universe-wide APB na inisyo ng Extreme King, oo. Ito na halos ang tanging opsyon. Kapag naging deboto ka na, ang ibang mga anak ng hari ay hindi na magiging masama sa iyo. At kaya, mas kaunti ang iyong problema, sabi ni Miss Mirror. Kahit na gusto kong subukang pumasok sa templo, ano ang gagawin nila? Itinuro ni Hansen sina Bauer at ang walang malay na si Warner, na medyo malayo. Ang banal na templo ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng sinuman. Kahit na ang mga anak ng hari ay dapat matugunan ang ilang mga kwalifikasyon bago sila maging mga deboto. Matutulungan kita na maging kwalipikado, ngunit tungkol sa kanila, kailangan nilang manatili sa Planet Water Zone. Pagkatapos ng pag-post, sinabi ni Miss Mirror, ang pinakamagandang bagay para sa kanila ay ang mawala. Kung hindi, maaari silang masuri at mapailalim sa investigasyon. Sa pamamagitan nila, maaaring mahayag ang mga bagay. Siyempre, kung igiit mong manatili sila, maaari akong mag-isip ng isa o dalawang paraan para tulungan sila. Nang marinig ito ni Hansen, kumunat ang kanyang noo. Maaaring bumalik sina Bauer at Ningyo sa Planet Eclipse. Mayroon naman silang maliit na pulang ibon para protektahan sila. Ngunit walang paraan na maiiwan ni Warner si Hansen. Kung magising siya, magiging isang blunt time bomb siya. Ang life force ni Warner ay sobrang mahina ngayon. Kung magwawala ulit siya, mamamatay siya. Gusto ni Hansen na tanungin siya ng maraming bagay, kaya kailangan niyang mabuhay ito hanggang sa makausap niya ito. Pag-iisipan ko muna. Alam ni Hansen na patuloy na susubukang kumbansihin siya ni Miss Mirror, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa tingin mo ba ang rebulto ng 1,000 kamay at 1,000 mata sa The God City at ang screen na iyon ay konektado sa nawawalang bato na unang hinukay natin? Nakuha na ni Hansen ang buong impormasyon tungkol sa lalaking may puting buhok mula kina Bauer at Ningyu. Ngunit inangkin ni Bauer na hindi niya alam kung sino ito. Hindi ko alam. Ang lahat sa The God City ay isang misteryo, at ang lahat ng ating natagpuan ay tila nauugnay sa isa pang alamat. Marahil ay magpapadala ang aking kapatid ng ibang tao rito para ipagpatuloy ang mga pagsisikap sa paghuhukay. Naniniwala akong darating ang mga sagot balang araw, sabi ni Miss Mirror. Tumahimik si Hansen. Bilang isang hari, masyadong mahina siya. Kung siya ay magiging Diyos, kung gayon ay magiging kwalipikado siyang lubos na galugarin ang The God City. Isang napakakatakot na lugar iyon, at masyadong mahina siya para makapunta roon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Magdesisyon ka na agad. Nauubusan ka na ng oras, sabi ni Miss Mirror. Pagkatapos, tumigil siya sa pagsasalita. Sinusubukan niyang kumbansihin si Hansen, hindi dahil mayroon si Hansen ng Mirror Spirit Ring, ngunit dahil pinili niyang hayaang mabuhay ito pagkatapos ng kanilang labanan sa Yungib. May pagkakataon siyang patayin ito, ngunit nagpakita siya ng awa. At bukod pa rito, iniligtas niya ito mula kay Red Cloud. Kung hindi, hindi niya gagawin ang lahat ng ito para kay Hansen. Ang pagtulong kay Hansen na makapasok sa banal na templo bilang isang deboto ay sisira sa halos lahat ng batas ng kanyang mga tao. Bukod pa rito, siya ang investigador na partikular na pinili ni Haring Bai para suriin si Hansen. Salamat. Lumapit si Hansen kay Warner. Tiningnan niya ang babae, nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin dito. Malinaw na ang pagpunta sa banal na templo ang pinakamagandang pagpipilian, ngunit nangangahulugan iyon na susuko siya sa mga sikreto ng babae. Baka magising si Warner bago dumating ang backup. Ngunit mukhang masyadong mahina si Warner para doon. Sinubukan ni Hansen ang maraming iba't ibang trick at kapangyarihan para palakasin ang kanyang life force, o para magising siya, ngunit walang gumana. Hindi naglakas loob si Hansen na gumamit ng higit pa sa isang patak ng kanyang kapangyarihan. Ayaw niyang aksidenteng mapatay si Warner.
Masyadong mahina ang kanyang katawan, kaya ang paggamit ng anumang malaking puwersa sa kanya ay maaaring nakamamatay. Og, sumasakit na ang ulo ko. Kung hindi ako papasok sa banal na templo, kailangan kong tumakas. Kung gayon, hindi lang ang Extreme King ang hahabol sa akin. Ang anumang lahi na may kaugnayan sa Extreme King o naghahanap ng kanilang pabor ay mangangaso sa akin. Ang pagtakas ng mag-isa ay masyadong mahirap, naisip ni Hansen na may kunot noo. Kung tatakas si Hansen, hindi lang siya ang maapektuhan. Maapektuhan nito ang buhay ng kanyang mga kaibigan sa Planet Eclipse, at maaaring bumalik ito kay Yisha. Kung aalis ako, tutulungan mo ba ako? Tiningnan ni Hansen si Miss Mirror. Ako ay isang Extreme King, malamig na sabi ni Miss Mirror. Tumawa si Hansen at nagtanong, kung umalis ako ngayon, maapektuhan ba si Yisha? Iyan ay isang tanong na dapat mong itanong kay Yisha. Magiging desisyon niya iyon. Bumaba ang mga mata ni Miss Mirror. Tila alam niya ang tunay na desisyon ni Hansen. Kabanata 2444. Hiniling ni Hansen kay Miss Mirror na kontaken si Yisha. Hindi niya gagamitin ang kanyang sariling telepono dahil, kung magpapasya siyang tumakas, ang lahat ng kanyang mga pag-uusap pagkatapos ng araw na ito ay susuriin ng husto. Lubos na ipinaliwanag ni Hansen ang kanyang sitwasyon kay Yisha, at nakinig ng mabuti si Yisha. Wala siyang sinabi hanggang sa matapos ni Hansen ang pagkukwento ng buong istorya. Nang magsalita si Yisha, 4 na salita lamang ang sinabi niya. Pumunta ka sa Sky Palace. Pagkatapos ay agad na binaba ni Yisha ang telepono. Dahil doon, nagawa ng magdesisyon si Hansen. Ibinalik niya ang telepono kay Miss Mirror, ngumiti, at sinabi, salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng panahong ito, aking ginang. Sana ay magkita ulit tayo balang araw. Natatakot akong hindi na iyon posible, ngunit kung mamatay ka, mag-iilaw ako ng kandila bilang parangal sa iyo, walang emosyong sabi ni Miss Mirror. Kung ang aking kamatayan ay magkakaroon ng isang sinindihang kandila mula sa iyo, ituturing kong lubos na pinagpala ang aking sarili, sabi ni Hansen. Tiningnan niya si Miss Mirror at sinabi, sa totoo lang, may isa pa akong kahilingan. Umaasa ako na aalagaan ng aking ginang ang aking blood kirin. Kung handa ka, maaari mo itong gamitin para sa iyong sarili. Aalalahanan ko ang kabutihang ginawa mo sa akin. Ang blood kirin na iyon ay isang galit na hayop. Sa tingin ko ay hindi ito susunod sa mga utos ng iba, sabi ni Miss Mirror. Hindi mahirap kontrolin ito. Kailangan mo lang gamitin ang bagay na ito para hanapin siya, at pagkatapos ay pakikinggan ka niya. May inilabas si Hansen para kay Miss Mirror. Sa palagay ko ay hindi ko tatanggihan ang serbisyo ng isang kalahating Diyos. Tinanggap ni Miss Mirror ang bagay, tiningnan si Hansen, at nagtanong, talaga bang nagdesisyon ka ng tumakas? Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kahit na ang Sky Palace ay handang labanan ng Extreme King at tanggapin ka, ang iyong paglalakbay doon ay magiging isang impyerno. Baka hindi ka man lang makarating doon ng buhay. Ito ang aking buhay. Maaari akong pumunta sa banal na templo at mabuhay, ngunit gugugulin ko ang aking buhay sa isang bilangguan. Para sa isang taong tulad ko, ang pag-iral na iyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Mas gugustuhin kong sumugal na mayroon pa ring maliit na tsansa ng kalayaan, sabi ni Hansen. Bagamat hindi lubos na totoo ang kanyang mga salita, ipinaliliwanag ni Hansen ang isa sa kanyang pangunahing dahilan sa pagtanggi na pumunta sa banal na templo. Kung gayon ay dapat kang umalis. Umaasa akong mabuhay ka pa ng ilang araw. Kung tama ang aking hula, ang mga reinforcement ay darating dito sa loob ng 40 oras. At kailangan kong iulat ang iyong sitwasyon sa aking supervisor. Hindi nagkunwari si Miss Mirror na susuportahan niya si Hansen ng higit pa sa kanyang kaya dahil lamang sa mas mahina siya kaysa kay Hansen ngayon. Hindi lang iyon ang kanyang personalidad. Alam, aking ginang. Pakisabi na pupunta ako sa Sky Palace. Yumuko si Hansen. Binuhat niya ang walang malay na si Warner at isinama si Bauer habang umaalis siya. Nakita ang pagtakas ni Hansen sa Xenogeneic Space kasama si Bauer, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Falling Leaf. Miss Mirror, talagang pinili na niyang iwanan ang Extreme King. Napaka nakakagulat, ngunit hindi ako nagulat na ang isang matapang na lalaki tulad niya ay gumawa ng ganoong pagpipilian. Sa kabila ng mga salita ni Miss Mirror, ang kanyang mukha ay mukhang naguguluhan. Nag-alinlangan si Falling Leaf sandali, ngunit sa huli ay nagtanong, makakatakas ba siya dito? Hindi niya kaya? Tiyak na sagot ni Miss Mirror, dahil iyon ang kanyang paniniwala. Si Hansen ay matalino, ngunit kahit gaano pa siya katalino, siya ay isang first-tier king lamang.
Kahit na siya ay maging Diyos, ang mga galit na hukbo ng Extreme King ay ibabagsak pa rin siya. Isang bagay lamang ito ng panahon. Gusto ni Isha na pumunta si Hansen sa Sky Palace dahil ang Sky ay may suporta ng very high. Kung handa silang protektahan si Hansen, kung gayon ang Extreme King ay hindi basta-basta makakapasok sa Sky Palace at papatayin ang sino mang gusto nila. Ngunit maaaring hindi protektahan ng Sky Palace si Hansen. At kahit na pumayag silang tanggapin siya, ang paglalakbay patungo sa Sky Palace ay magiging napakamapanganib para sa kanya. Pagkaraan ng isang oras, tinawagan ni Miss Mirror ang telepono ni Haring Bai. Kapatid, nakumpirma ko na siya nga si Hansen. Tumakas na siya sa Xenogeneic Space, at papunta na siya sa Sky Palace. Matapos niyang iwanan ang Xenogeneic Space, iwinagayway ni Hansen ang kanyang kamay at nagpadala ng isang puting kristal na lumilipad sa kanyang harapan. Pinalawak ito hanggang sa maging isang higanteng puting balyena. Ito ay isang teknolohikal na himala ng mga sinaunang crystallizers. Kasing lakas ito ng isang kayamanan ng Diyos, at ito ang pangunahing pag-asa ni Hansen na makatakas sa kanyang sitwasyon. Gamit ang puting balyena, makakalakbay siya sa kalawakan ng matagal na panahon nang hindi na kailangang huminto sa ibang mga planeta sa daan. Hansen, talagang tatakas ba tayo? Dapat tayong pumunta at makipag-usap sa kanila. Marahil ay patatawarin nila tayo. Maluluha na si Ningyu. Ang isang lalaki ay hindi kailanman lumilingon. Pinatakbo ni Hansen ang puting balyena pasulong. Mukhang excited at walang takot. Ang isang lalaki ay hindi kailanman lumilingon, ulit ni Bauer na may excitement, pinapalo ang kanyang mga kamao. Hindi ako isang malaking lalaki, ako ay isang maliit na babae. Palabasin mo ako, magmamakaawa ako sa kanila para sa kanilang kapatawaran. Papatawarin nila ako dahil ako ay isang kawawang babae. Umiiyak si Ningyu habang pinapalo ang hatch. Pagkatapos, umupo siya na nakatalikod sa pinto. Nagsimulang umiyak siya ng walang pag-asa. Ang kanyang maliit na berdeng espada ay tahimik na nanatili sa kanyang baywang. Hindi siya pinansin ni Hansen at Bauer. Masyadong naapektuhan si Ningyu ng maliit na berdeng espada. Naging isang babae siya na may napakababaw na emosyon. Hindi naglakas loob si Hansen na lumapit kay Ningyu o sa kanyang maliit na berdeng espada. Natatakot si Hansen na maapektuhan ng maliit na berdeng espada at maging kung ano ang naging si Ningyu. Mas gugustuhin niyang mamatay bago mangyari iyon. Bauer, aking unang opisyal, ikaw na ang magmaneho. Tumayo si Hansen at pinayagan si Bauer na kunin ang command chair. Opo, Daddy Captain. Masayang umupo si Bauer at tinanggap ang kontrol sa puting balyena. Nang hindi na niya kailangang magmaneho ng balyena, ibinaling ni Hansen ang kanyang atensyon sa isang mapa ng kalawakan. Ang pagpunta sa Sky Palace ay magiging napakahirap. Kung gagamitin nila ang normal na ruta patungo sa Sky Palace, ang kanilang mga tsansa na makarating ng ligtas ay halos zero. Mukhang ang Changxia system lamang ang paraan na kaya nating puntahan. Kung gagawin natin iyon, maaari tayong dumaan sa mga sistema ng kaguluhan para makarating sa Sky Palace, bulong ni Hansen sa kanyang sarili habang matamang tinatitigan ang galactic map. Ang ruta na iminungkahi niya ay ang pinakamapahamak na landas na maaari nilang tahakin, na siyang pinakamaligtas din kung ang banta ng Extreme King ang pag-uusapan. Iyon lamang ang ruta na hindi lubos na kontrolado ng Extreme King, ngunit ang mga sistema ng kaguluhan ay mas mapanganib pa para sa mga piling Diyos. Nang sundan ni Hansen ang Ice Blue Knight sa mga sistema ng kaguluhan, siya ay isang saksi sa kung gaano nakakatakot ang lugar na iyon. Ang Changxia system ay isang napakamapanganib na sistema rin. Ito ay isang higanteng Xenogeneic space, ngunit naiiba ito sa ordinaryong Xenogeneic spaces. Walang mga bituin, walang mga dagat, at walang lupa. Ito ay isang walang katapusang, maulap na espasyo na sinasakal ng mga ulap. Ang lahat ng uri ng mga kasangkapan ay naging walang silbi doon dahil sa mga magnetic storm na umiiral sa loob ng singaw. Ang mga ordinaryong barko ay hindi kayang maglakbay sa Changxia system. Bukod pa rito, ang walang katapusang espasyo ng mga ulap ay kilala na nagtataglay ng maraming nakakatakot na Xenogeneics. Maraming mga nilalang na Diyos ang nakatira sa buong Changxia system. Para sa isang ordinaryong Diyos, ang paglalakbay ay magiging napakahirap. Ngunit ito ang dahilan kung bakit pinili ni Hansen na maglakbay sa Changxia system. Hindi siya aasahan ng Extreme King na pumunta roon. Magdamag, ang pangalan ni Hansen ay kumalat sa buong Geno Universe. Bago ang araw na iyon, hindi gaanong marami sa mga nilalang ng Sansinukob ang nakakaalam kung sino si Hansen. Ngunit nang maglabas ang Extreme King ng isang Universal APB para kay Hansen, ang mga lahi sa buong Sansinukob ay natuto o naalala ang kanyang pangalan. Siyempre,
Ang higit na naalala nila kaysa sa anumang bagay ay ang napakataas na gantimpala sa kanya. Ang gantimpala na inaalok para kay Hansen ay sapat na upang tuksohin ang anumang Diyos. Kabanata 2445. Ginoo Queen, bakit hindi tayo papunta sa White River System? Parang papunta tayo sa Changxia System. Isang Extreme King Knight ang tumingin kay Bao Queen na may pagkalito. Ang White River System ay kasalukuyang nasa kaguluhan. Ang mga interstellar pirates ay nasa lahat ng dako doon. Mukhang madali para kay Hansen na makatakas sa kaguluhan, ngunit ito ay isang napakamataong lugar. Si Hansen ay may matapang na personalidad, kaya malamang na pinilit siya nitong pumunta sa Changxia System, walang emosyong hinuha ni Bao Queen. Ngunit siya ay isang hari lamang. Ang Changxia System ay hindi isang magandang ruta para sa isang taong nasa kanyang antas, sabi ng Knight pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Bago siya mailantad, walang maniniwala na may lakas ng loob siyang magpanggap na isang prinsipe ng Extreme King, tugon ni Bao Queen, matigas ang kanyang mga mata. Bagalan mo, tinutulak ni Bauer ang puting balyena sa mga ulap sa isang mabilis na bilis. Bagamat ang kanilang sasakyan ay mabilis na gumalaw, dapat itong isang balyena, hindi isang fighter jet. Nakahiga si Ningyu sa sahig, nakakapit sa isang upuan habang umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at sipon. Sumilip si Hansen sa walang katapusang mga ulap at hindi niya maiwasang kumunat ang noo. Bagamat alam na niya na ang Changxia System ay mapanganib, ang pagtingin sa sistema gamit ang kanyang sariling mga mata ay nagulat pa rin sa kanya. Ang mga ulap ng Changxia System ay umaabot sa lahat ng direksyon na parang isang karagatan, na nagpapahirap kay Hansen na mapanatili ang kanyang direksyon. Ang walang katapusang mga ulap ay makulay, na parang ang puting balyena ay napapalibutan ng maraming malambot na bahaghari. Ang mga ulap ay sapat na makapal upang mahirap makita ang lampas sa pinakamalapit na layer. Ngayon, si Hansen at ang kanyang mga kasama ay naglalakbay sa mga asol na ulap. Walang katapusan ang mga ito, at mas nakakatakot pa sila kaysa sa kalaliman ng dagat. Sa pagitan ng gumagalaw na mga ulap, paminsan-minsan ay nakikita ni Hansen ang mga nilalang na ulap na sumasayaw. Ang mga nilalang na ulap na parang crane ay nasa mga kawin na libo-libo. Lumilipad silang magkakasama na parang isang ulap, lahat ay mabilis na gumagalaw ng magkakasabay. Sa loob ng mga asol na ulap, paminsan-minsan ay makakakita sila ng kidlat ng mga magnetic storm. Karaniwan, ang mga kasangkapan at gadget ay nagiging walang silbi dahil sa mga bagyong iyon. Ngunit sa kabutihang palad, ang malaking puting balyena ng mga crystallizers ay hindi naapektuhan ng malakas na magnetic interference. Ang kaguluhan ng mga bagyo ay walang epekto sa puting balyena, kaya hindi natatakot si Hansen na dumaan sa Changxia System. Ang puting balyena ay parang isang nilalang na Diyos, ngunit wala itong life force. Dahil doon, hindi ito nagpapadala ng life force para amuyin ng iba. Ang mga ordinaryong xenogeneics ay hindi ito aatake, at nakakita nga si Hansen ng maraming xenogeneics sa daan. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi pinansin ang puting balyena. Ang ilan sa mga mas masama ay sinubukang atakihin ang puting balyena, ngunit hindi nila talaga masisira ang balat ng barko. Bukod sa mga nilalang na ulap, bihira silang makakita ng ibang mga piling tao sa sistema. Kahit na ang mga nasa mas mataas na lahi ay bihira ring mangaso rito. Masyadong mapanganib ito, at halos hindi ito sulit sa panganib. Pang! Habang mabilis na tumatakbo ang puting balyena, isang pagsabog ang narinig sa gilid. Kumakalabog at gamulong ang mga ulap parang isang tsunami. Parang may mga nakakatakot na nilalang na nasa gitna ng digmaan sa isang lugar sa loob ng hamog. Sinabi ni Hansen kay Bauer na lampasan ang anumang bagay iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay tumatakas para sa kanilang buhay, hindi nagsasagawa ng safari. Pinakamabuting huwag maakit ang atensyon ng anumang bagay, kaya dapat nilang ituon ang pansin sa pagdaan sa hamog ng mabilis hanggat maaari. Ngunit bago pa maikat ni Bauer ang puting balyena, ilang tao ang lumipad palabas ng malalaking ulap. Nakasulat ang takot sa kanilang mga mukha, at tila sila ay tumatakas para sa kanilang buhay. Ang kanilang mga alalahanin ay walang ibig sabihin kay Hansen. Wala siyang oras para mag-alala tungkol sa mga taong tumatakas para sa kanilang buhay. Ngunit nang makalapit na siya upang makita ang kanilang mga mukha, nagulat si Hansen. Sa gitna ng mga anino, may dalawang magagandang babae na parang kambal. Ang isa ay si Gu Qingcheng, at ang isa ay si Elysian Moon. Hindi basta-basta maiiwasan ni Hansen ang mga ito. Pinatakbo niya si Bauer patungo kay Gu Qingcheng. Nang makita ng mga tao ang puting balyena na papunta sa kanila, lumingon sila sa ibang direksyon, desperadong sinusubukang makalayo sa bagong banta na ito.
Ngunit pagkaraan, nakita nila ang bibig ng puting balyina na bumukas. May lumitaw sa puwang. Ching Cheng, bakit ka nandito? Tanong ni Hansen, tinitingnan sina Gu Chingcheng at Elysian Moon. Nakita ni Gu Chingcheng si Hansen, kaya lumipad siya patungo sa kanya kasama si Elysian Moon. Nang makita ng iba na sina Gu Chingcheng at Hansen ay tila magkakilala, nakahinga sila ng maluwag. Lumipad din sila patungo sa puting balyina. May mga nilalang na Diyos sa unahan. Dapat tayong umalis sa lugar na ito, sabi ni Gu Chingcheng kay Hansen pagkatapos lumipad doon. Sumunod kayo sa akin. Umuna si Hansen. Inanyayahan niya sina Gu Chingcheng at Elysian Moon sa puting balyina. Sinundan ng ibang mga tao si Gu Chingcheng, pumasok din sa puting balyina. Nakita na kilala sila ni Gu Chingcheng, hindi na sinubukan ni Hansen na pigilan ang kanilang pagpasok. Isang barko ito, at makakalakbay ito sa Changxi system. Napakakakaiba nito, sabi ng isang 20 taong gulang na lalaki. Isa siya sa mga demon, at may malalim na lilang sungay siya. Tiningnan niya ang malaking puting balyina na may matinding pagkamausisa. Sinabi ni Hansen kay Bauer na ilayo ang puting balyina sa mga nilalang na Diyos. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga taong sumunod kay Gu Chingcheng at nagtanong, sino sila? May 12-dosenang sila, at lahat sila ay mula sa iba't ibang lahi. Karamihan sa kanila ay dogs at kings. Tinuro ni Gu Chingcheng ang isa sa mga batang feathermen. Umupo siya kina Elysian Moon at sa akin para protektahan siya sa loob ng Changxi system. Tiningnan ni Hansen ang featherman. Ang lalaki ay mukhang napakabata, at ang kanyang life force ay hindi gaanong malakas. Siya ay isang marquis o duke, kung pinakamabuti man. Qingyu ang pangalan ko. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ano ang pangalan mo? Magalang na tanong ng featherman. Hansen. Walang plano si Hansen na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ikaw ba ang estudyante ng bagong naging Diyos na Knife Queen? Narinig ko na ang pangalan mo dati, sabi ni Fang Qingyu, kakaibang tumingin kay Hansen. Nakakagulat, si Fang Qingyu ay hindi katulad ng ibang mga feathers. Lahat ng iba pang mga feathers ay napupuot kay Hansen. Nang makita ni Hansen na wala silang reaksyon sa kanyang pangalan, naisip niya na hindi nila narinig na hinahanap siya ng Extreme King. May katuturan iyon. Ang mga kagamitan ay hindi gumagana sa loob ng Changxi system, kaya ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay imposible. Hindi nila alam ang nangyari doon. Tumingin si Hansen sa labas at napansin na wala ng mga mababaliw na ulap. Dapat ay malayo na sila sa mga nilalang na Diyos ngayon. Ang lugar na ito ay dapat na ligtas. Maaari na kayong umalis, sabi ni Hansen, lumingon kay Fang Qingyu. Tahimik na sumagot si Fang Qingyu, kapatid Han, gusto kong dalhin mo ako sa buong Changxi system. Ano ang kailangan mo kapalit ng kahilingang iyon? Pasensya na, hindi ako nandito para maglaro, at hindi ako interesado sa isang negosyo. Pakibaba na kayo sa aking barko, matatag na sabi ni Hansen. Tumatakas siya, hindi siya interesado na gumugol ng mas maraming oras sa mga taong ito. Iniligtas niya lamang sila dahil naroon si Gu Chingcheng. Kapatid Han, pakisalangin. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo, at masayang maglalaro kita, sabi ni Fang Qingyu. Pasensya na, medyo abala ako. Hindi ko kayo madadala, sabi ni Hansen. Makinig ka, pare. Mapapahiya ka lang sa huli. Isang destroyed ang humakbang pasulong mula sa likuran ni Fang Qingyu. Tiningnan niya si Hansen habang nagsasalita. Ang ibang dogs at kings ay dahan-dahang pinalibutan din sila. Kabanata 2446. Ano ang ginagawa ninyo? Umatras kayo. Huwag kayong bastos kay kapatid Han, sigaw ni Fang Qingyu, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa hindi pagkagusto. Ngunit ang ibang mga lalaki ay tila ayaw tumigil. Tumawa ang leader ng destroyed at sinabi, Ginoo Fang, ginagawa namin ito para sa inyong ikabubuti. Ang aming sasakyan, Wind Cloudbird, ay nilamon ng nilalang na Diyos na iyon. Walang barko, hindi tayo makakalakbay sa Changxi system. At ngayon na may barko na rito, hindi natin maitatanggi na ito ay tulong ng Diyos. Kung susubukan ninyo ito, hindi kayo magiging mas mabuti kaysa sa mga pirata, sabi ni Fang Qingyu, hindi masaya ang tunog. Haha, Ginoo Fang, tama kayo. Kami ay mga pirata. Sino pa sa tingin ninyo ang maglalakas loob na samahan kayo sa isang lugar na gaya ng Changxi system? Nagtinginan ng mga tao sa isa't isa at tumawa. Nang makapasok sila sa Changxi system, pinaplano na nilang nakawin ang kayamanan ni Fang Qingyu at dukutin sina Gu Chingcheng at Elysian Moon. Ngunit hindi sila maswerte.
Pumasok sila sa Changxi system at ilang minuto bago nila planong isagawa ang kanilang maruming maliit na plano, nakasalubong nila ang isang nilalang na Diyos. Kayo, nag-iba ang mukha ni Fang Qingyu. Masyadong galit siya para magsalita. Dahil sa paghahayag na iyon, ang sitwasyon ay medyo naging malinaw kay Hansen. Magiging kakaiba kung ang mga normal na mercenaries ay papayag na samahan si Fang Qingyu sa isang napakamapanganib na lugar. Ang pagpasok sa Changxi system ay masyadong mapanganib. Kung may gustong pumunta roon, malamang na mga interstellar pirates sila, o sila ay tumatakas na gaya ni Hansen. Tinatawag ninyo kaming kayo. Hindi ninyo ba narinig ang pirate? Kami ay tunay na mga pirate, kaya kung alam ninyo kung sino ako, magpakita kayo ng respeto. Gusto ko lang ng pera. Kung hindi ko ito makuha, nang uuyam na tumawa ang Destroyed King habang ang kanyang pangungusap ay hangina. Nang marinig ang pag-aangkin ng lalaki, hindi alam ni Hansen kung ano ang sasabihin. Nagsisinungaling ang lalaki. Ang mga pirates ay isang makapangyarihang grupo, at marami sila. Ninakawan nila ang mga mayayaman at makapangyarihan, madalas na pumapasok sa mga high-raised synergenic spaces para atakihin ang kanilang mga biktima. Hindi sila kikilos na gaya ng mga taong ito, na nanakaw ang mga mahina sa isang palihim na paraan. Marami sa mga pirata ang nagsimulang lumapit kay Hansen. Kumunat ang noo ni Gu Qingcheng at nagsimulang hilahin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Tiningnan ni Hansen ang mga pirata at ngumiti. Mabuti na lang at hindi kayo umaalis. Kailangan namin ng mga tao rito. Kailangan namin ng mga lalaki na handang magayos, maglinis, at magluto ng pagkain. Kung gusto ninyong manatili rito, maaari kayong manatili para gawin ang mga bagay na iyon. Nang marinig iyon ng mga pirata, tumawa sila hanggang sa mamasa ang kanilang mga mata. Ang Demon Man ay mukhang sobrang mayabang, at sinabi niya, ang Rebate at Knife Queen ay maaaring sikat, ngunit wala kaming pakialam. Bukod pa rito, estudyante ka lamang ng Knife Queen. Paano mo nga ba iminumungkahi na maging mga deckhands namin? Tumigil ka na sa pakikipag-usap sa kanya. Dahil ito ang kanyang nais, babaligtarin natin ang alok at siya ang maglalaba, maglilinis, at magluluto para sa atin. Sabi ng isa sa mga pirata. Walang takot sila. Nakita na nila ang barko mula simula hanggang dulo. Ang barko ay tinitirhan ni Hansen, isang maliit na babae, at isang takot na babae. Bukod sa kanila, may isang maliit na pulang ibon lamang. Ako na ang gagawa, sabi ng Demon Man na may ngiti. Pinalabas niya ang kanyang area. Lumapit siya kay Hansen habang sinasabi, gusto mo bang lumabas, o gusto mo bang tulungan kita? Kung gusto mong tulungan kita, ikaw ay. Bago pa siya matapos, sinuntok ni Hansen ang lalaki sa mukha. Mon ka. Biglang naging nakakatakot ang Demon Man. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumuntok kay Hansen na puno ng kapangyarihan ng Sky Demon. Iilang demon lamang ang makakagamit ng mga kapangyarihang iyon, at ang ilan na makakagamit ay karamihan ay mula sa isang dalisay na demon blood lineage. Ang katotohanan na ang demon ay makakagamit ng mga kapangyarihan ng Sky Demon ay nagulat kay Hansen. Ngunit ang mga kapangyarihan ng Sky Demon, kahit naganap na naka-charge, ay walang silbi laban kay Hansen. Ang Demon Man ay natigilan ng ang kamao ni Hansen ay tumama sa kanyang sariling kamao. Inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa suntok na iyon, at naharang ito ni Hansen. Ang Demon Man ay puno ng gulat sa kanyang mukha. Tumigil ang paggalaw ng kanyang buong katawan, at pagkatapos ay isang bloke ng yelo ang pumalibot sa kanya. Nagulat din ang ibang mga pirata. Ang Demon Man ay hindi isang top king, ngunit ang kanyang Sky Demon power ay hindi dapat maliitin. Naharang ni Hansen ang Sky Demon power na iyon at nagyelo siya sa isang suntok lamang. Iyon ay nagulat sa kanila lahat. Marami sa mga pirata ang naglabas ng kanilang mga kutsilyo. Ang mga kamay ni Hansen ay naging mga kamao, at pagkatapos ay sumugod siya sa kanila. Sumuntok siya na sinira ang bawat isa sa kanilang king areas at ang kanilang mga kapangyarihan. Nagyelo niya ang mga pirata isa-isa, iniwan silang nakatayo sa kubyerta, walang galaw at nalilito. Ang mga pirata ay natigilan. Sila ay isang grupo lamang ng mga tulisan na hindi talaga konektado sa pirate. At hindi pa nila nakikita ang isang hari na may ganoong kahangahangang lakas. Huwag! Huminto kayo! Kung lalapit pa kayo, papatayin ko siya. Ang Destroyed King ang may pinakamabilis na reaksyon. Nang makita niyang nagyelo ang lahat ng kanyang mga tauhan, natisod siya pabalik kay Bauer at naglagay ng kutsilyo sa leeg nito. Nagyelo na ni Hansen ang lahat ng ibang mga pirata. Nang lumingon siya para makita ang natatakot na Destroyed King na may hawak na kutsilyo sa lalamunan ni Bauer, tumawa siya at hindi lumapit. Tiningnan ng Destroyed King ang kanyang mga tauhan na hindi makapaniwala.
Ang Demon at dalawa pa ay mga kings, ngunit madali silang nahawakan ni Hansen gaya ng mga dogs. Lahat sila ay nagyelo sa mga suntok ni Hansen. Ang buong grupo ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngumisi si Hansen sa Destroyed King. Hindi siya lumapit. Huwag kang humakbang pa. Kung gagawin mo, ang mangyayari ay nasa iyo. Nagsimulang kumatok ang puso ng Destroyed King habang tinatitigan siya ni Hansen. Hinailan ng Destroyed si Bauer palapit sa kanyang sarili, gustong umatras kasama siya bilang isang hostage. Sa ngayon, ang gusto niya lang ay umalis. Habang lumalayo siya, mas mabuti. Tito, sabi ng isang napakabatang boses mula sa mga bisig ng Destroyed King. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, natagpuan niya na ito ay ang maliit na batang babae na ginagamit niya bilang hostage. May kutsilyo sa leeg ng maliit na babae, ngunit hindi siya mukhang natatakot tulad ng karamihan sa mga maliit na babae. Ngumiti siya sa kanya, mukhang masaya. Nagsimula pa siyang tumawa. Tumigil ka sa pagtawa. Galit na sigaw ng Destroyed King sa maliit na babae, nakaramdam ng insulto. Ngunit bago pa siya makaisip ng isa pang banta, nanlaki ang mga mata ng Destroyed King sa gulat at takot. Ang maliit na pulang ibon sa balikat ng babae ay tumalon sa ere, at ang pulang apoy ay nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga pakpak. Parang isang bulkan na sumabog. Sa ilalim ng hindi kapani-paniwalang init, ang king class na kutsilyo ng Destroyed ay biglang natunaw sa tinunaw na katas. Ngunit ang apoy sa mga mata ng ibon ay hindi hamina, sa katunayan, ang ibon ay tila lalong nagalit. Kabanata 2447. Ang mga pirata ay nakahanay, nagyayelo pa rin at nanginginig. Maamo silang tumayo sa harapan ni Bauer, nakikinig ng mabuti habang sinaway sila nito. Mula ngayon, kayo ay mga deckhands ng puting balina. Magiging tagalinis ka, at ikaw, isang tagapaglingkod. Binigyan sila ni Bauer ng mga trabaho, at ang mga pirata ay tumango habang binibigyan sila ng mga gawain. Nasupil na sila, at wala sa kanila ang naglakas loob na tumanggi na gawin ang sinabi sa kanila. Paminsan-minsan ay lumiligaw ang kanilang mga mata sa maliit na pulang ibon na nakaupo sa balikat ni Bauer, at ang paningin nito ay magpapadala ng isa pang di sinasadyang panginginig sa kanila. 10 minuto ang nakalipas, sinunog ng maliit na ibon ang isang 6-tier Destroyed King hanggang sa maging uling na lamang ito. Masyadong kaunti na ang natira sa kanya para maituring na nilutong karne. Kapatid Fang, dapat kang umalis na ngayon. Ang pagsunod sa akin ay maglalagay lamang sa iyo sa mas malaking panganib, sabi ni Hansen kay Fang Qingyu. Umiling si Fang Qingyu. Kapatid Han, ang Changxia system ay hindi isang lugar na maaaring mabuhay ang isang marquis. Gaano katagal sa tingin mo ang makakaya kong mabuhay doon? Pagkatapos noon, may kinuha si Fang Qingyu mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa harapan ni Hansen. May kaunting ngiti, sinabi niya, kapatid Han, naaalala mo ba ito? Pagkatapos masuri ni Hansen ang hawak ni Fang Qingyu, nalito siya. Hindi niya nakilala ang bagay. Ang bagay ay parang isang karaniwan, 3x3, 6 na panig na Rubik's Cube. 9 na parisukat ang nasa bawat mukha. Ngunit hindi tulad ng isang normal na Rubik's Cube, ang bawat parisukat sa cube na ito ay naglalaman ng isang kakaibang imahe. Ang bawat imahe ay parang isang maliit na pagpipinta ng isang lugar na hindi pa napuntahan ni Hansen. Ang ilan sa mga ito ay nagpapakita ng mga starscapes, habang ang iba ay nagpapakita ng mga bundok at ilog. Ang iba ay nagpapakita lamang ng mga silid o palasyo. Nang tiningnan ni Fang Qingyu ang mukha ni Hansen, napagtanto niyang hindi ito nakilala ni Hansen. Ngumiti siya at sinabi, ito ang Wanjie Rubik's Cube. Ito ay isang kayamanan ng Xenogeneic mula sa Thousand Treasures. Ang sino mang may Wanjie Rubik's Cube ay maaaring makipag-ugnayan sa iba na may Wanjie Rubik's Cube. Maaari ka ring gumamit ng video. Upang gawing simple ito para sa iyo, ang Wanjie Rubik's Cube ay parang isang telepono. Ngunit ito ay isang kayamanan ng Xenogeneic, kaya hindi mo kailangan ng signal. Maaari kang makipag-usap sa kalawakan ng hindi naapektuhan ng mga magnetic storm. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan. Kung mayroon kang isang kayamanan na tulad nito, maaari mong hilingin sa iyong pamilya o mga kaibigan na sunduin ka, tama? Sabi ni Hansen. Ngumiti si Fang Qingyu. Kapatid Han, hindi ko ito ipinakikita sa iyo para makaalis ako. Ako ay isang miyembro ng Thousand Treasures Alliance. Bagamat ang Alliance ay hindi itinuturing na bahagi ng lahi ng Thousand Treasures, mayroon kaming parehong antas ng autoridad gaya ng Thousand Treasures. Ang aking Wanjie Rubik's Cube ay maaaring kumonekta sa ibang mga miyembro ng Thousand Treasures. Makikita nila ang lahat ng nakikita ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumunat ang noo ni Hansen.
Mabilis na iwinagayway ni Fang Qingyu ang kanyang kamay at sinabi, huwag mo akong maliitin, kapatid Han. Ang mga 1J Robux Cubes ay kailangang i-activate para makita ng iba ang aking imahe. Sa ngayon, hindi ito bukas at kaya walang makakaalam ng anumang bagay tungkol sa nangyayari rito. Pagkatapos ng pag-post, nagpatuloy si Fang Qingyu sa pagsasalita, ang iyong barko ay hindi kapani-paniwala, maaari pa itong maglakbay sa Changxia system ng walang hadlang. Gusto ng Thousand Treasures ang bawat kayamanan, kabilang ang mga bihirang bagay sa mga mapanganib na lugar tulad ng Changxia system. Mayroong napakaraming bagay sa sistemang ito na karamihan sa mga tao ay hindi masasabi kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi, ngunit gamit ang 1GI Robux Cube, maaari naming ipadala ang mga imahe pabalik sa Thousand Treasures. Maaari nilang matukoy kung ano ang sulit na kunin at kung ano ang hindi. Kung may makita silang gusto nila, magbabayad sila ng mataas na presyo para sa mga bagay na dadalhin mo pabalik sa kanila. Ngumiti si Hansen at sinabi, Kapatid Fang, natatakot akong hindi mo alam ang aking sitwasyon. Alam ko na ikaw ay estudyante ng Knife Queen. Tiningnan ni Fang Qingyu si Hansen na may kaunting pagkalito. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang kamay para putulin ito. Ngumiti siya at sinabi, maaari mong gamitin ang iyong 1GI Robux Cube para makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan sa Thousand Treasures, at marahil, maaari nilang ipaalam sa iyo ang isang bagay o dalawa tungkol sa akin. Mukhang nalilito si Fang Qingyu, kaya binuksan niya ang kanyang 1GI Robux Cube. Sa isa sa mga parisukat, isa pang miyembro ng Thousand Treasures ang lumitaw. Kinausap siya ni Fang Qingyu, at ang kanyang ekspresyon ay lalong naging nag-aalala habang nagpapatuloy ang pag-uusap. Nang matapos ang pag-uusap, lumingon si Fang Qingyu at tumitig kay Hansen ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, mamulong siya, Kapatid Han, hindi ka ba natatakot na ihahayag ko ang iyong lokasyon? Ano ang dapat nakatakutin? Ang Extreme King ay dapat na nasa Changxia system na ngayon, kaya hindi na mahalaga, sabi ni Hansen na may kibat balikat. Ngayon ay dapat mong maunawaan kung bakit ayaw kitang isama. Hindi ko magagawa ang mga bagay na gusto mong gawin ko, tulad ng pagtigil at pagkolekta ng mga kayamanan sa daan. Ang mga mata ni Fang Qingyu ay lumiwanag habang tinitingnan niya si Hansen. Kung totoo iyon, dapat mo akong isama. Bakit? Nagulat na tanong ni Hansen. Kapatid Han, alam kong gusto mo lang akong mawala sa barko para hindi ako madamay dito, na isang mabuting pag-iisip. Gayon din, may dala akong 1GI Robux Cube. Marahil ay iniisip mo na kung sasama ako sa iyo, maaaring ihayag ko ang iyong lokasyon, at maaaring mas madali para sa Extreme King na sundan ka, sabi ni Fang Qingyu. Natutuwa akong naiintindihan mo, sabi ni Hansen. Umiling si Fang Qingyu. Ngunit sa tingin ko rin ay mali ka. Paano? Tiningnan ni Hansen si Fang Qingyu na may interes. Ang aking presensya ay maaaring maghayag ng impormasyon tungkol sa iyong pagtakas, ngunit ang ganitong uri ng paghahayag ay hindi kinakailangang isang masamang bagay, seryosong sabi ni Fang Qingyu. Walang katatawanan sa kanyang ekspresyon. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko talaga maintindihan, sagot ni Hansen. Inilagay ni Fang Qingyu ang 1GI Robux Cube sa harapan ni Hansen. Maaari mong kunin ang 1GI Robux Cube, at maaari mong magdesisyon kung gusto mong buksan ito o hindi. O maaari mo lang akong ihulog sa barko. Ngunit dapat kong sabihin sa iyo na kung hahayaan mo akong manatili, ihahayag ko ang iyong lokasyon gamit ang 1GI Robux Cube. At kukuha ako ng maraming litrato. Fang Qingyu, pagod ka na bang mabuhay? Ang iba ay maaaring matakot sa Thousand Treasures, ngunit sa tingin mo ba ang isang lalaki na nagpanggap na isang prinsipe ng Extreme King ay mag-aalala sa buhay ng isang batang miyembro ng Thousand Treasures? Umismid si Elysian Moon. Magpatuloy ka sa pagsasalita, nanatiling nakatuon si Hansen kay Fang Qingyu, at hindi siya mukhang nagagalit. Kumalma ka, Elysian Moon. Ang sinabi ko ay may katuturan. Hindi ko ipinagkakanulo si Kapatid Han. Nagpos si Fang Qingyu. Tiningnan niya si Hansen at sinabi, Kapatid Han, tumatakas ka sa Sky Palace, tama? Oo, agad na sagot ni Hansen. Hindi niya kailanman pinlano na itago ang katotohanan ang Sky Palace ang kanyang destinasyon. Kung hindi, hindi niya hahayaang malaman ni Miss Mirror kung saan siya pupunta. Sa katunayan, gusto niyang malaman ng lahat na pupunta siya sa Sky Palace. Kung tama ang aking pagkakaunawa sa sitwasyon, Kapatid Han, dumadaan ka sa Changxia system para makarating sa mga sistema ng kaguluhan upang makarating sa Sky Palace. Tanong ni Fang Qingyu. Tama iyon. Tumango si Hansen. Sa ganoong kaso, dapat mong hayaan akong kunan ito ng video. At gawin ito sa HD quality. Mukhang excited talaga si Fang Qingyu.
Kabanata 2448. Ipaliwanag mo sa akin ang iyong ideya, sabi ni Hansen kay Fang Qingyu. Nagsisimula na niyang isipin na ang binatang ito ay isang napaka-interesanting tao. Ang landas na pinili mo ay hindi masama. Kumuha ka ng 100 na wala sa kontrol ng Extreme King. Bukod pa rito, mayroon kang isang kahangahangang barko na hugis ng isang malaking balyina. Isang patas na pagtatasa na ang Extreme King ay hindi ka mahahanap ng napakabilis. Ngunit ang landas na pinili mo ay napakamapanganib din. Kahit na hindi ka mahuli ng Extreme King, ang iyong landas ay puno ng mga panganib. Ang Changxia system at ang mga sistema ng kaguluhan ay mayroong hindi mabilang na mga panganib, na marami sa mga ito ay imposibleng mahulaan o asahan. At ang Extreme King ay may 3 koponan ng mga knight sa mga sistema ng kaguluhan. Malamang na sila ang magiging pinakamalaking kalaban mo. Ngunit, kung magpapadala ako sa kanila ng video mo sa tamang oras, maaari nating magamit ang mga ito. Ang excitement ni Fang Qingyu ay nagkaroon ng isang masamang gilid. Isang higanteng itim na salagubang ang lumipad sa mga ulap, at sa likod ng itim na salagubang ay may isang kastilyong bato. Maraming Extreme King ang gumagalaw sa paligid ng kastilyo habang ginagawa nila ang kanilang iba't ibang tungkulin. Ginoo Baoqin. Ginoo Baoqin. Isang matandang miyembro ng Extreme King ang tumakbo patungo sa lumulutang na hardin kung saan umiinom ng tsaa si Baoqin. Matandang butler, ano ang nagmamadali? Tanong ni Baoqin sa butler, sumimsim ng tsaa at ibinaba ang tasa. Ang matandang butler ay mukhang napakasaya. Lumapit siya sa upuan ni Baoqin at sinabi, nahanap na namin siya. Nahanap na namin kung nasaan si Hansen. Oh, nasaan siya? Biglang itinaas ni Baoqin ang kanyang ulo sa pagkagulat. Ang mga investigador mismo ay hindi nagdala sa kanya ng balitang ito, kaya hindi niya sigurado kung paano nalaman ng butler ang balita. Narito, inilabas ng matandang butler ang isang 1G Rubik's Cube. Inilagay niya ito sa harapan ni Baoqin at pinindot ang isa sa mga parisukat upang ipakita ang video. Isang bangka ang lumitaw, naglalakbay sa isang dagat ng mga asol na ulap. Isang lalaki ang nakaupo sa maliit na bangka, mukhang relax at komportable habang nagbabasa ng libro. Sa unahan ng bangka, isang linya ng mga nilalang ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan para hilahin ang bangka pasulong. Ang mga nilalang ay mula sa 12 ng iba't ibang lahi, at mayroong isang demon sa kanila. Sila ay parang mga husky na humihila ng isang sleigh habang nahihirapang hilahin ang bangka pasulong. Kung magpapabagal sila ng 1 segundo, iwawagayway ng lalaki sa ibabaw ng bangka ang kanyang kamay at hahampas sa mga nilalang. Ang mga hampas ay sumisira sa kanilang baluti at laman, at sumisigaw sila sa bawat hampas. Samantala, ang lalaki ay hindi man lang tumingin mula sa kanyang libro. Ang isa sa mga nilalang na humihila sa bangka, isang featherman, ay puno ng mga sugat. Mukhang maraming beses na siyang binugbog. Nakayuko ang kanyang ulo, ngunit palihim niyang inactivate ang Rubik's Cube. Mukhang napakagalit niya. Iligtas ninyo ako. Kung may makakapagligtas sa akin dito, bibigyan ko sila ng lahat ng kayamanan na mayroon ako sa Thousand Treasures Alliance. Hindi, bibigyan ko sila ng 70%, sabi ng boses ng lalaki. Tinitigan ni Baoqin ang Rubik's Cube sa mesa sa kanyang harapan. Ano ang nangyayari? Tiningnan ni Baoqin ang lalaki sa bangka, at pagkatapos ay napagtanto niyang si Hansen iyon, ang taong hinahanap nila. Halos manginig sa excitement ang matandang butler. Ang featherman na humihila sa bangka ay si Fang Qingyu. Siya ay isang miyembro ng Thousand Treasures Alliance. Umupo siya ng isang grupo para tulungan siyang galugarin ang Changxia system. Habang naroon, nakasalubong ng kanyang grupo si Hansen. Nahuli sila ni Hansen at iniutos niyang hilahin ang kanyang bangka. Mukhang sinusubukan niyang makatakas sa Changxia system. Si Fang Qingyu ay isang feather, ngunit hindi alam ni Hansen na siya ay isang miyembro ng Thousand Treasures Alliance. Si Fang Qingyu ay may 1G Rubik's Cube na ginagamit niya para humingi ng tulong, umaasang may magliligtas sa kanya. Ang matandang butler ay mukhang napakasaya. Ngayon na nagpapadala si Fang Qingyu ng mga mensahe sa pamamagitan ng 1G Rubik's Cube, alam na natin kung nasaan si Hansen. Ang kailangan na lang natin ay habulin siya. Sino ang Fang Qingyu na ito? Tanong ni Baoqin sa matandang butler. Sa halip na maging masaya, ang kanyang mukha ay kumunot. Mabilis na sinabi ng matandang butler, sinuri ko na. Si Fang Qingyu ay isang feather, ngunit siya ay isang ulila. Kinupkup siya ng isang matanda sa Thousand Treasures Alliance. Wala siyang kinalaman sa mga feathers, at wala siyang kinalaman kay Hansen. Ang matandang iyon mula sa Thousand Treasures Alliance ay nagpadala na ng mga tao sa Changxia system para iligtas siya. Mabuti.
Tumango si Bao-chin. Tiningnan niya ang video sa 1G Rubik's Cube. Masasabi mo ba kung nasaan siya sa loob ng Changxia system? Tumawa ang matandang butler. Ang mga asul na ulap sa dagat. May daan-daang mga ito sa buong Changxia system, ngunit ang mga ulap sa iba't ibang lugar ay may natatanging mga katangian. Batay sa impormasyon na nakalap natin mula sa video at sa direksyon na mukhang pupunta ang bangka, nalaman natin na sila ay nasa Sea Cloud number 75. Nasa Purple Sea Cloud number 86 tayo, na hindi naman kalayuan sa posisyon ni Hansen. Bantayan mo sila, at iikot tayo sa isang intercept course, sabi ni Bao-chin. Opo, hindi tayo matatakasan ni Hansen sa pagkakataong ito, kahit ano pa man, sabi ng matandang butler, pagkatapos ay ipinadala niya ang utos na iikot ang higanting itim na salagubang patungo kay Hansen. Habang nagsisimula silang maglakbay sa mga ulap na dinaanan na ni Hansen, kumunot ang noo ng matandang butler. Kakaiba. Nang dumaan sila rito, dapat silang nag-iwan ng bakas ng kanilang pagdaan, kahit na isang buhok lamang. Bakit wala akong maramdaman? Mali ba ang daan natin? Ngumiti si Bao-chin at sinabi, kung nakakita tayo ng malinaw na ebidensya ng kanilang pagdaan, malalaman natin na hindi tayo nasa landas ni Hansen. Masyadong magaling siya para mag-iwan ng mga malinaw na palatandaan ng kanyang presensya. Magmadali, tama ang daan natin. Opo. Sagot ng matandang butler, at bumilis ang salagubang. Wala silang natuklas ang anumang palatandaan ng presensya ni Hansen, ngunit batay sa video ng 1G Rubik's Cube ni Fang Qingyu, alam nilang tama ang direksyon nila. Ang maliit na bangka ni Hansen ay hindi halos kasing bilis ng itim na salagubang. Sa pagtatansya ng matandang butler, mahahanap nila si Hansen sa loob ng 18 oras pa. Sa sandaling iyon, sumulyap sila sa video sa 1G Rubik's Cube at nakita nilang ang bangka ni Hansen ay humihinto. Isang grupo ng mga nilalang na ulap ang lumitaw sa harapan ng bangka, pagkatapos ay agresibo na lumingon at umatake. Nagkaroon ng kaguluhan. Sinusubukan ni Fang Qingyu na labanan ang mga Xenogeneics. Hindi niya magagamit ang 1G Rubik's Cube ng sabay, kaya na-off ang video. Nako! Isang grupo ng mga high-level na nilalang na ulap. Ang ilan sa kanila ay mga king-class na Cloud Apes. Kung mapatay si Fang Qingyu, mawawala ang landas natin kay Hansen, sabi ng matandang butler, mukhang nalulungkot. Buong bilis, hanapin sila bago matapos ang pakikipaglaban sa mga nilalang na ulap, utos ni Bao-chin, malungkot ang kanyang mukha. Kabanata 2449. Ang higanting itim na salagubang ay mabilis na lumipad patungo sa huling lokasyon na ipinakita sa video. Nang makarating sila, nakakita sila ng maraming nilalang na ulap na nasa gitna ng labanan. Ngunit dahil napapalibutan sila ng napakaraming ulap, nakakakita lamang sila ng paminsan-minsang sulyap sa digmaan. Inutusan ni Bao-chin na ihinto ang itim na salagubang, pagkatapos ay bumaling sa matandang butler. Huwag tayong masyadong lumapit sa digmaan. Bago tayo pumasok, dapat tayong magpadala ng isang tao para mag-scout. Bago pa makapayag ang matandang butler, isang malaking puting balyina ang lumitaw mula sa mga ulap at dumiretso sa kanila. Sumusunod sa puting balyina ay isang grupo ng mga nilalang na ulap. Mukhang napakagalit nila. Maghanda na kayong lumaban. Sigaw ni Bao-chin, kumunot ang noo habang papalapit ang puting balyina. Ang mga Extreme King Knights ng itim na salagubang ay mabilis na nagtipon sa mga battle formation. Ang malaking puting balyina ay mabilis na lumapit, ngunit sa halip na sumalpok sa itim na salagubang gaya ng inaasahan nila, sumisid ang balyina at dumaan sa ilalim ng kanilang barko. Nagtaka sina Bao-chin at ang mga Extreme King Knights kung bakit piniling lampasan lamang sila ng puting balyina, ngunit wala silang gaanong oras para pag-isipan iyon. Ang mga nilalang na ulap na humahabol sa balyina ay sumugod sa kanila na parang alon. Ang isang king-class na grupo ng higanteng Cloud Dragons ay lumilipad sa likod ng mga nilalang na ulap, ngunit kahit na sila ay mukhang mahina at hindi nakakatakot kung ikukumpara sa mga sumunod. Ang mga higanteng Cloud Dragons ay nakakabit sa isang karwaheng may kulay bahaghari na gawa sa Cloudstone. Sa kabila ng kanilang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at lakas, ang mga Cloud Dragons ay ginagamit lamang bilang mga hayop na pampasan. Mon. Ito ang karwahe ng CD-Man. Kailangan nating umalis dito. Bahagyang namutla ang mukha ni Bao-chin, at nagmadali ang kanyang mga salita. Ngunit huli na. Ang mga nilalang sa dagat ay nasa kanila na, at ang mga higanteng Cloud Dragons na humihila sa batong karwahe ay dumating bago ang itim na salagubang. Ang puting balyina ay nawala sa isang punto, at ang higanteng itim na salagubang ay napapalibutan na ngayon ng mga halimaw ng mga ulap. Nakipaglaban ng mga Extreme King Knights sa mga nilalang na ulap.
Magaling ang trabaho ninyo, lahat. Sabi ni Hansen kina Fang Qingyu at sa iba pa habang hinahangaan niya ang mga Extreme King na nakikipaglaban na ngayon sa mga nilalang na ulap. Karangalan namin na magtrabaho para sa kapitan at sa maliit na kapitan, sabi ng isa sa mga pirata, yumuko ng malalim. Isang nakakaakit na ngiti ang sumasakop sa kanyang mukha. Ang kapitan at ang maliit na kapitan ang pinakamatalinong tao sa buong sansinukob. Ang mga Extreme King na iyon ay hindi karapat-dapat na dilaan ang inyong sapatos. Ang kapitan ay napakagwapo. Ang maliit na kapitan ay napakaganda. Pareho kayong may hawak ng sansinukob sa inyong mga kamay, at ang bawat desisyon na inyong gagawin ay isang turning point sa kasaysayan. Mabuhay ang malaking kapitan at maliit na kapitan. Mabuhay ang malaking kapitan at maliit na kapitan. Tiningnan ni Hansen ang lahat ng mga pirata na nagpupuri sa kanya at kay Bauer, at hindi niya maiwasang aminin na maganda ang pakiramdam. Gustong-gusto ito ni Bauer. Kaya naman gusto ng lahat na maging isang tyrant na may isang masamang kanang kamay. Ito ay maganda, masayang naisip ni Hansen. Sa kabutihang palad, hindi na nilinlang ni Hansen ang kanyang sarili sa pag-iisip na ito ang kanyang ideya. Naisip ni Fang Qingyu ang plano, at si Hansen lamang ang umani ng mga pakinabang ng paggamit nito. Gaya ng sinabi ni Fang Qingyu, ang Changxia system ay masyadong mapanganib, at ang pagdaan dito ng ligtas ay maaaring isang pag-asa lamang. Hindi nila pinlano na makasalubong ang mga nakakatakot na Cloud Dragons, pagkatapos ng lahat. Hindi naglakas loob si Hansen na labanan ang mga Cloud Dragons. Pinalipad niya ang puting balyina palayo sa kanila habang sinusubukan niyang makatakas. Pagkatapos, pinayagan niya si Fang Qingyu na lumikha ng isang sitwasyon na makaakit sa pangkat ng paghahanap ng Extreme King. Nang dumating ang Extreme King, nagkaroon sila ng galit ng mga halimaw sa loob ng ilang minuto. Ang mga Cloud Dragons ay hindi masaya na may mga nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Hindi alam ni Hansen kung ano ang batong karwahe sa likod ng mga Cloud Dragons, ngunit matapos gamitin ni Fang Qingyu ang 1GA Rubik's Cube para makipag-ugnayan sa kanyang stepfather sa Thousand Treasures, nalaman nila na ito ay ang maalamat na si Demon Carriage. Kung hindi dahil sa Thousand Treasures, maaaring hindi nakaligtas si Hansen mula sa karwahe sa oras. Tiyak na magiging isang masamang labanan iyon. Ginamit ng matandang iyon sa Thousand Treasures ang Rubik's Cube para sabihin kay Hansen na ang si Demon Carriage ay ang pinakamisteryoso at nakakatakot na xenogenic sa Changxia system. Sinasabi ng mga alamat na ang mga higanting Cloud Dragons ay humihila sa leader ng Changxia system sa karwaheng iyon. Ngunit hindi gaanong marami ang nakakita sa loob ng karwaheng iyon. Kapag bumukas ang si Demon Carriage, ang sinumang nakakita nito ay karaniwang namamatay pagkatapos. Ang puting balyina ay lumulutang sa isang distansya mula sa digmaan. Nagtago sila sa gitna ng mga ulap, at si Fang Qingyu ay mukhang napakasaya. Kinuhanan niya ng video ang labanan sa pagitan ng Extreme King at ng mga nilalang na ulap ng may pag-aalaga, ini-stream ang video sa kanyang stepfather sa Thousand Treasures. Si Fang Qingyu ay nag-ingat na makuhanan ng video ang si Demon Carriage. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong makuhanan iyon ng video. Gusto niyang makuhanan ng video ang nilalang sa loob ng si Demon Car. Gusto niya ng isang first-hand account ng labanang ito. Ang impormasyong iyon ay maaaring ang pinakamahalagang bagay na kanyang nakuha. Siyempre, hindi lamang ang impormasyon ang magkakaroon ng mataas na presyo. Ang video mismo ay magkakaroon ng malaking halaga. Sinimulan na itong gawin ng stepfather ni Fang Qingyu. Ang Thousand Treasures ang pinakamahusay na organisasyon sa sansinukob pagdating sa paggawa ng pera, at ang isang video na tulad nito ay magiging isang money-making machine. Kakailanganin ng kaunting pag-e-edit ang video bago ito ilabas. Hinangaan talaga ni Hansen ang business acumen ng Thousand Treasures. Bukod pa rito, dahil si Fang Qingyu ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang stepfather, ang Thousand Treasures ay maaaring magbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa anumang nilalang na kanilang nakasalubong sa Changxia system. Maaaring maiwasan ni Hansen ang maraming potensyal na panganib at mga patibong, at hindi na nila kailangang lumaban sa isang nilalang na maaaring masyadong malakas para sa kanila. Maaari pa nilang likuan ang mga lugar na may mataas na bilang ng mga namatay. Lumabas na, masayang sigaw ni Fang Qingyu. Tumingin si Hansen sa digmaan. Ang mga Cloud Dragons ay umatras mula sa bukas na pinto ng karwahe, at pagkatapos ng ilang sandali, may lumabas sa bukas na pinto. Ang lahat ng mga mata ay naakit sa bagong lumitaw na halimaw. Hindi pa nakakita si Hansen ng isang nilalang na tulad nito. Ang katawan nito ay parang isang itim na ulap na may isang itim na demonic form na nakatayo sa gitna. Imposible na makita kung ano talaga ang itsura ng nilalang, ngunit mayroon itong madilim na hugis ng tao.
Ngunit ang nilalang ay tila may madilim na buntot at ang buhok nito ay parang apoy. Ang isang pares ng mga mata ay makikita sa madilim na ulap na susunog sa isang pula at lilang apoy. Ang nakakagambalang mga mata lamang nito ang malinaw na nakikita dahil ang lahat ng iba pa sa anyo nito ay maulap at hindi malinaw. Si Bao Qin ay nakatayo sa ibabaw ng kastilyo, pinapanood ang nakakatakot na nilalang na lumalabas mula sa batong karwahe. Demon Spirit, kami ng Extreme King ay hindi kailanman nanakit sa iyo. Hinahanap namin ang ibang tao sa daang ito. Ngunit ang nakakatakot na nilalang na iyon ay hindi sumagot. Ang mga mata nito ay nakakatakot na lumiwanag at sumuntok ito kay Bao Qin. Boom! Hindi nakita ni Hansen at ng iba pa ang pagtama ng suntok, ngunit nakita nila ang napakalaking itim na salagubang na sumabog sa ilalim ng puwersa ng shockwave. Umuulan ng dugo sa lahat ng dako, pinapinturahan ang mga asul na ulap ng Escarlate sa paligid nito. Ang ilang mga Extreme King Knights ay hindi nakalayo sa itim na salagubang, kaya ang pagtama ay sumire sa kanilang mga King Knight bodies. Naglaho sila, naging bahagi ng pulang hamog na iyon. Si Bao Qin ay nakasabit sa ere, at ang multo na Demon Spirit ay nag-teleport ng direkta sa kanyang harapan. Nagsimula na. Ang mga mata ni Hansen ay lumiwanag sa pag-asam. Magkakaroon ng labanan ng mga Diyos. Kung ang dalawang manlalaban ay malubhang nasugatan, maaari niyang samantalahin ang sitwasyon at kunin silang dalawa. Kabanata 2450. Pinanood ni Hansen ang labanan na umaasang makakahanap ng pagkakataon para makakuha ng madaling pagpatay, ngunit may nangyari kaagad na nagpabago sa kanyang mga plano. Ang musika ay dumadaloy sa mga tenga ni Hansen. Nang marinig ang unang nota, ang isip ni Hansen ay tila nag-buzz tulad ng panginginig na maiiwan kung may susuntok sa kanyang ulo gamit ang martilyo. Nararamdaman lamang ni Hansen ang kaunting kakulangan sa ginhawa, ngunit ang mga Duke-class na pirata ay nagsimulang matamba, umuubo ng dugo habang nakatiklop sa posisyong pangsanggol. Kumakamot sila sa kanilang mga tenga, sumisigaw sa sakit. Duguan sila sa lahat ng 7 nilang butas. Nako, hindi. Gumamit ng Sonic Attack ang isang deified Extreme King. Ang puting balyena ay matibay, ngunit mahina ito laban sa mga Sonic Attack. Kailangan na nating umalis. Pinalipad ni Hansen ang puting balyena at pinalipad ito palayo. Ang puting balyena ay isang piraso lamang ng teknolohiya, kaya hindi ito makakaangkop sa lahat ng bagay na ibinabato dito. Si Fang Qingyu ang pinakamahinang tao sa barko, kaya mas malala ang kanyang kalagayan kaysa sa lahat ng iba pa. Sa kabutihang palad, naglabas si Hansen ng King Area na nagpababa sa karamihan ng acoustic effect. Kung hindi niya ginawa iyon, ang mga sonic powers ay magpapalikod sa utak ni Fang Qingyu. Ang puting balyena ay mabilis na naglakbay sa mga ulap. Pagkatapos ng libu-libong milya, ang bisa ng mga sonic powers ay nagsimulang humina. Ngunit ang crew ni Hansen ay naghihirap pa rin mula sa nakakatakot na shockwaves ng labanan. Pagkatapos ng nangyari, hindi na interesado si Hansen na subukang patayin ang mga manlalaban kapag nasugatan na sila. Gusto niya lang umalis sa lugar, at iyon na iyon. Huwag kayong umalis. Kung aalis kayo ngayon, hindi natin mafi-file ang labanan. At kung hindi natin mafi-file ang labanan, ang lahat ng ating pinuhunan ay masasayang. Kailangan kong bumalik at magpatuloy sa pag-file. Sigaw ni Fang Qingyu kay Hansen nang maganda na ang kanyang pakiramdam. Mas baliw ka pa sa akin. Handa kang mamatay para sa pera. Tiningnan ni Hansen si Fang Qingyu na may matinding pagkagulat. Ang taong ito ay talagang nagmamalasakit sa pera higit sa lahat. Ang Thousand Treasures Alliance ay hindi maaaring mamuhunan sa isang negosyo na nalulugi. Kailangan kong bumalik, sabi ni Fang Qingyu na may halatang kahirapan. Nang makita na hindi nagbibiro si Fang Qingyu, sinabi ni Gu Qingcheng, hindi na mahalaga kung gaano karaming pera ang kikita mo kung patay ka na, di ba? Umiling si Fang Qingyu na may mapait na ngiti. Hindi ninyo naiintindihan. Hindi lamang ito tungkol sa akin. Marami ang namuhunan ng aking grupo dito. Kung hindi ninyo susundin ang plano na ginawa natin, hindi lamang ako ang masasaktan, ang buong grupo ko ay masasaktan. Inilagay nila ang lahat ng kanilang pera dito. Ibig sabihin ay malulugi silang lahat at maaaring magresulta ito sa pagpapakamatay nila. Ibigay mo sa akin ang iyong 1G Rubik's Code, at ako ang mag-file para sa iyo, sabi ni Hansen pagkatapos ng isang sandali. Hindi rin naman gusto ni Hansen na umalis ng biglaan, ngunit sina Bauer, Ningyu, at Gu Qingcheng ay nasa barko. Ayaw niyang isapanganib ang kanilang buhay. Kung babalik siya roon ng mag-isa, wala nang gaanong dapat ipag-alala. Hindi ko alam kung, nagulat si Fang Qingyu. Ayos lang. Kinuha ni Hansen ang 1G Rubik's Cube mula sa mga kamay ni Fang Qingyu.
Pagkatapos, kinausap niya si Bauer. Bauer, dalhin mo sila ng mas malayo. Susundan ko kayo. Pagkatapos noon, kinuha niya ang 1G Rubik's Cube at lumabas sa puting balina. Dumiretso siyang bumalik sa digmaan. Dahil ginagabayan sila ni Bauer at pinuprotektahan sila ng maliit na pulang ibon, dapat silang makakaligtas sa isang pakikipagtagpo kahit na sa isang deified Xenogeneic. Hindi gaanong nag-aalala si Hansen sa kanilang kaligtasan. At tungkol kay Hansen mismo, alam niyang makakaligtas siya. Kung hindi, hindi siya babalik ng mag-isa. Kumakalabog ang mga ulap. Ang musika ay nakakatakot at demonic. Sa ilalim ng puwersa ng sonic power, ang isang malaking asul na ulap ay gumugulong at umaalis na parang alon ng karagatan. Maraming Xenogeneics at nilalang na ulap na karaniwang nakatira sa loob ng mga ulap na iyon ay nagsisiksikin palayo habang desperadong tumatakas para sa kanilang buhay. Ngunit ang ilan sa mga mas maliliit na nilalang na ulap at Xenogeneics ay walang sapat na oras para makatakas. Pinatay sila ng mga tunog na sonic. Namatay sila bago pa sila makalabas sa mga ulap, at ang kanilang mga bangkay ay itinapon kasama ang gumugulong na mga ulap na parang mga basura na nahuli ng alon. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dongtian area at Jadescan. Tinawag niya ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang sonic power na iyon. Ngunit kahit na ganoon, halos hindi niya ito kayang tiisin habang papalapit siya sa digmaan. Pakiramdam niya ay mapapasabog ang kanyang ulo ng solong piano note na iyon. Tumalo ng puso ni Hansen sa kanyang dibdib, at tinawag niya ang isang beast soul. Ito ay isang beast soul na hugis mata na may pulang pupil. Ito ang deified class Blood Eye Evil God Beast Soul na nakuha ni Hansen mula sa The God City. Ang katawan ng Blood Eye Evil God ay ang mata na napatay ni Hansen habang sinusubukang makatakas. Ang rebulto ng 1,000 kamay at 1,000 mata ay isang uri lamang ng host o shell na tinitirhan ng nilalang. Mutant Deified Class Beast Soul Blood Eye Evil God, I-Type. Ang Beast Soul ay lumipad sa kaliwang mata ni Hansen. Lumaki ito ng hindi kapanipaniwala at nabuo ang sarili nito sa isang kalahating sphere, pagkatapos ay inilagay ang sarili nito sa kaliwang mata ni Hansen na parang contact lens. Ang kaliwang mata ni Hansen ay natatakpan ng pula. Ang kanyang buong mata ay kumikinang na pula, at ang isang duguan na liwanag ay tila umiikot sa loob ng orb. Ang kapangyarihan ng Purple Eye Butterfly ay nasa kakayahang pag-aralan at i-rewind ang kasaysayan ng isang bagay. Ang kapangyarihan ng Blood Eye Evil God Beast Soul ay iba. Habang lumalalim ang duguan na kulay sa kaliwang mata ni Hansen, ang pulang liwanag ng kanyang pupil ay tila umiikot ng walang tigil. Bigla, ang pulang liwanag ay umagos mula sa mata ni Hansen. Ang duguan na liwanag ay pumalibot sa buong katawan ni Hansen, ginagawa siyang isang duguan na anino. Ang kanyang mukha ay hindi na nakikita, at tila siya ay isang nakakagambalang kawalan kaysa sa anumang bagay na nasa salat. Ngunit ang kanyang buong katawan, o ang makikita nito, ay kulay pula ng dugo. Nang maging anino ng dugo si Hansen, ang lahat sa kanyang paningin ay nagbago. Nakakita si Hansen ng isang higanteng cloud dragon na lumilipad ng malayo. Nakita niya ang mga mata ng nilalang, at nakita niya ang kanyang sarili na sumasalamin sa mga matang iyon. Sa susunod na segundo, tumalon ang puso ni Hansen. Tumalon siya sa mga matang iyon. Nahanap ni Hansen ang kanyang sarili na nagtatago sa paningin ng nilalang, na parang sumilip siya sa likod ng sumasalamin na ibabaw ng mga mata ng Cloud Dragon. Si Hansen ay magiging ligtas at hindi makikita sa loob ng espasyong iyon maliban kung ang sumasalamin na ibabaw ng mata ay masira. Iyon lamang ang paraan na masasaktan siya ngayon. Nagtago si Hansen sa loob ng mata ng higanteng Cloud Dragon, at lumingon siya, na pagtanto na nakikita niya rin ang nakikita ng dragon. Nang ang mga mata ng higanteng Cloud Dragon na ito ay makipagtagpo sa mga mata ng isa pang dragon, gumalaw si Hansen. Pumunta siya sa mga mata ng pangalawang dragon. Ang paggalaw na ito ay katulad ng pagtalon mula sa salamin patungo sa salamin. Wala siyang kakayahang mag-teleport, ngunit hindi siya maaaring atakihin. At higit pa rito, walang makakakita sa kanyang katawan. Parang makakatingin si Hansen sa salamin, pagkatapos ay magpalit ng lugar sa kanyang sariling refleksyon. Ang buong katawan ni Hansen ay maaaring mag-teleport sa mga mata ng sinumang nakikita niya, sa halip na kunin lamang ang kanilang paningin, pisikal siyang nagte-transport ng kanyang sarili. Ngunit kapag lumipat si Hansen sa mga mata ng ibang nilalang, ang mga pupil ng nilalang ay magiging kulay pula ng dugo. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig ng kanyang presensya, at madali para sa iba na makita kung nasaan siya. Pagkatapos gumawa ng ilang higit pang mga pagtalon, ang mga mata ng isang higanteng Cloud Dragon ay tumingin sa mga mata ni Bao Qin. Agad na nag-teleport si Hansen sa mga mata ng Deified Extreme King.
Ang paningin ni Hansen ay naging paningin ni Bouchin. Ang pagiging nasa mga mata ng lalaki ay nagbigay daan kay Hansen na makita ang nakikita niya. Tumalon ako ng diretso sa mga mata ng isang deified elite. Natutuwa si Hansen. Kahit na ang isang deified elite ay hindi mapipigilan ang mga kapangyarihan ng Blood Eye Evil God Beast Soul. Iyon ay lubos na nagulat sa kanya.